good afternoon. Good afternoon sa inyo lahat. Bago tayo magsimula, sino dito yung mga nagko-code? Lahat ba nagko-code? Lahat? As in, kahit yung konting code na iintindihan nyo. Palakpakan nyo yung mga sarili nyo. Maraming estudyanteng nag-e-enroll sa IT or ComSci na hanggang ngayon hindi pa rin naiintindihan mag-code. So, kung kayo naiintindihan yung mag-code, kaya nyo mag-code ng sarili nyong app, be proud, nandito kayo. And today, gusto ko rin pasalamatan yung mga organizers natin sa WordPress Users Group Philippines for this opportunity. Palakpakan nyo naman sila. Yeah, so, umpisa na natin, para tuloy-tuloy tayo. Finding your why in WordPress. Today, hindi naman ako magtuturo ng talagang coding, Lahat kayo nagko-code. We assume that. Okay, and what's next? Ano naman kung nagko-code na kayo? Ano yung motivation natin para magtrabaho sa industry? Or mag-build ng sarili nating business. Or magtuloy sa pag-aaral ng masters kung gusto nyo. Diba? Meron ba tayong why? May nakakaalam ba dito sa book ni Simon Sinek na Start with Why? Meron ba? Kapag meron or hindi nyo alam, check nyo sa fully book. May nakita ko kanina. So, simulan na natin. First of all, I would like to introduce myself. I am Nicky J. De La Cruz. I am a WordPress developer, front-end specialist. I specialize in front-end, not back-end today. Former college instructor. Shout out sa isa kong estudyante nandito. Thank you for coming. Si Von. And I am also an entrepreneur and small content creator. So, why? Simula tayo sa why. Ano ba yung mga why natin? Simulan natin sa basic. Kapag mainit, mami, ang init naman. Anong bibili natin? Aircon or electric fan, di ba? Mami, napapanisan tayo ng pagkain. Anong bibili natin? Ref. Di ba? Simple lang. Meron tayong motivation to buy something. Kasi, di ba, may problema. And then, sige, sabi ni Simon Sinek, actually hindi naman niya sinabi, but to summarize the book, most individuals and organizations focus too much on what they do and how they do it, but rarely stop to understand and communicate why they exist in the first place. So, this talk is about understanding the deeper purpose behind what you do before thinking about how you will do it or what will you produce. Okay? So, bago tayo gumawa ng app, ano muna yung motivation natin? Bakit natin gagawin yun? Diba? Kahit anong app pa yan, ano sabi mo? Para pumasa. Diba? May why ka agad eh. Diba? So, para pumasa, kailangan gumawa ng app. Kailangan gumawa ng thesis. Hindi ka gagawa ng thesis or app for no reason. Diba? So, naiintindihan niyo so far. Okay. So, magbigay tayo ng konting example lang before tayo mag-proceed. So, sa kaliwa, papakita lang natin yung what. Wala tayong why. Dito sa kabila, meron tayong why papunta sa what. Start with why. Okay? So, what natin? Learn coding. Gusto natin mag-aral ng coding. Pero, what if we started with why? You will have more career options. That's why you should learn coding. Mas inspirational siya, di ba? Mas motivated ka kapag alam mo yung why mo. Next, attend the WP meetup.
No, ano kaya yung why natin? Bakit tayo nandito? No? So for example, you meet people who can help you grow in your career. So attend the WP meetup, di ba? So, meron tayong pinaguhugutan bago tayo pumunta or gawin yung isang bagay. Naiintindihan po? Okay. Amen? Okay. So, sa akin naman, no? Wait. May example pa pala ako. Yeah. So, kayo gumagawa kayo ng app. Diba? Yung what natin is building an app. So, one example ng why doon is to save people's time. Tama? Save people's time. Or to empower others or companies with a smarter tool. No, may mga tools na tayo pero dahil dito sa ginawa nating app, mas mabilis. Di ba? So, yun yung mga isang example ng why. So, balik tayo dito. How WordPress helped me find my why. No? Sinabi ko kanina, I am a WordPress developer. But I didn't start as a WordPress developer after I graduated in 2012. Nag-start ako as a PHP developer. No, lahat yan hard-coded. No? Gumagawa ako ng website, hard-coded. Walang WordPress. No? Actually, hindi ko pa alam yung WordPress noon na nag-e-exist na pala. Okay? So, yung mga why na babanggitin ko ngayon, actually parang 5 or 6. No? Those whys are yung mga biggest decision sa career ko as a developer. Okay? So number 1, I seek to grow in a career that balances logic and creativity. Lahat tayo dito, di ba? Nag-aaral tayo ng logic. But ako, personally, gusto ko, nagagamit ko rin yung creativity ko. Okay? So, yeah, I started working as front-end and back-end. Actually, web programmer ang title ko nun, no? Wala pang full stack nun. No, hindi pa tinatawag na full stack si back-end and front-end. But, unfortunately, ginagawa ko siya both. No? PHP, MySQL, CSS, HTML, and JavaScript. To build a multi-level marketing systems for a company. No? Ano ba yung multi-level marketing systems? Yung mga ano? Front. Yeah. So, yung mga ano natin, yung mga Uno, yan, mga Fern, yung mga tawag dito, ano yung sinasabi nila kapag ka nag-ano sila, nagre-recruit sila ng open-minded ka ba? Yung mga ganon. Okay, so kami yung gumagawa ng mga systems nila. Okay, so after 2 years na mag-work sa company na yon, no? I started to think, gusto ko mag-focus sa front end. Gusto ko mag-focus sa front end instead of back end. Though nagagawa ko na yung back end, matagal na akong gumagawa ng system. Even VB.NET, VB6 pa ata. No? Gumagamit pa ako nun. But since na-experience ko sila pareho, I wanted to use my creativity sa career ko. So, I started to look for another job na front-end yung trabaho. Okay? Mas matimbang sa akin yung front-end. Bakit? Yung mga ginagawa ko pag wala akong ginagawa. No? But, nakuha ko to sa father ko. Marunong siya mag-paint, marunong siya mag-ano. So, my earliest aspiration was to become an artist, not a programmer. Malay ko ba dyan sa pagpo-program na yan ng time na yun, di ba? But, napunta ako sa programming, no? Gusto ko nga mag-game development eh. Pero, unfortunately, hindi ako napunta doon. Napunta ako sa web. But, yun yan, sinabi ko sa inyo, naghahanap ako ng career where I can use my
knowledge sa coding, and my creativity. So, saan ako napunta? Sa front end. Ito na yung what ko for the why. WordPress bridged the gap between what I knew, which is coding, and what I love, which is art. So, doon ko siya yun yung sweet spot, no? Nakita ko yung yung front end, no? Na ganun. So, hindi yung ganito Kung alam nyo to, yung gumagawa ng artwork, gawa ng table, TD, hindi ganyan. Hindi yun yung pinangarap kong creativity, no? Ito yung pinangarap kong gawin. From, parang sketch lang, di ba? From a simple wireframe, gusto ko siyang gawin into a full-fledged website na buo, na maganda, no? Ayoko ng website na hindi maganda, of course. Hindi yung mapapawaw yung di ba? Yung client. Gusto ko talagang gandang-ganda sila. So, ito yung art para sa akin, no? Ito yung sweet spot, no? Pero balikan natin kung bakit ko natipuhan yung WordPress and front-end. So, balikan natin yung how WordPress works, no? Sabi nyo nga kanina, walang nagtaas nga ng ng kamay kung familiar kayo sa WordPress. But basically, this is how WordPress works. Kapag nag-request from the browser, inopen nyo yung browser nyo, inopen yung website, magre-request siya sa WordPress. And si WordPress, kukunin niya yung layout and data from the database and i-display niya sa browser. Ganun lang kasimple. Okay, ganun lang nag-work ang WordPress. So, ito yung mga key features niya. Content management. Number 1 ang content management. Plugin ecosystem, team development, prototyping, user roles, blah, blah, blah. Okay. Napipicturean nyo ba? Baka... Okay. So, this is my career path. Spoil ko na kayo. Ayan. So, started with the PHP, MySQL, all of that. Next job ko, WordPress na. WooCommerce and Magento. If you're familiar with Magento, that is a e-commerce platform na gumagawa, of course, building e-commerce websites. And then, next jobs, ayun na, puro WordPress na. Up until now, WordPress ang ginagamit ko. Okay? So, bakit ako napako sa WordPress? Hindi na ako umalis. Sir, bakit hindi ka nag-react? No? Ganda yung React. Ba't di ka nag-view? Hindi, na-try ko na rin yan. But, still, kaya ako nandito sa harap nyo because I am an advocate of WordPress. Okay? So, tingnan natin paano magsasanga-sanga yan with my whys. Why number 2, I want to give back through teaching while continuing to learn and grow. That's my number 2 why. No, hindi ako napako sa pagtatrabaho lang. Gusto ko nagtuturo din ako. May pangarap ko rin magturo nung gumraduate ako. So, paano ko magagawa yan? Ang sabi sa akin nung prof ko dati, nung dean namin ngayon, kailangan mo mag-masters. Bata. So, nag-masters ako. And WordPress is my academic partner. Bakit? Sa mga gusto mag-masters, no? Tignan nyo yung mga subject namin. Baka interested kayo. Hindi ko naman kayo pinipilit, pero baka lang interested kayo. No? Kung gusto nyo matutunan yung mga yan, yan po ang mga tinuturo sa masters. Sorry, PUP, pero pinopromote ko na rin kayo. Yeah, graduate ako sa PUP Graduate School ng Masters 2016. So, yeah, kung fourth year kayo at tingin nyo, kaya nyo to, gusto nyo matutunan to, then go. No? So, this is my thesis sa Masters 2016. This is Hanap Pinoy, a social
media tool in pursuit of missing individuals and persons of interest. So, naisip ko to because I want to, nakikita natin yung mga missing posters nasa pader, nasa mga poste. Why not magkaroon ng social media tool or a website na connected sa PNP na nandun na lahat yung mga information ng mga missing and persons of interest. Yun yung naging why ko. And the product is, of course, the website Hanap Pinoy. And this website na ginawa ko for my thesis project is built with WordPress. Okay, so that's why I said kanina na WordPress is my academic partner. Okay, nasa akin na yung idea, paano ko siya gagawin? Nang mabilis lang. Kasi ang hirap ng masters, ang hirap ng thesis. Pahihirapan mo pa ba yung sarili mo to build the product or the project? So nag-isip ako, paano ko gagawin ito ng mas madali? Sagot, WordPress. Okay, si WordPress po, no? Nakita nyo kanina, content management yung unang-una. Nakita nyo, di ba? Dati po, kapag gumagawa ako ng website, yung content management na yun, kinocode ko pa hard-coded. Nung nakita ko si WordPress, no, siya na yung bahala doon, content management. Ang gagawin ko na lang yung front-end. Ang dali, di ba? So, less na yung trabaho. No? Ide-design ko na lang, gagawin ko yung front-end, and yun na. Meron na tayong gumaganang system. Meron tayong gumaganang blog or kung ano mang gagawin niyo sa WordPress, no? Ganun siya kasimple. So, share ko lang din. Ano ba yung mga other whys ng mga kaklase ko noon? Sa mga kaklase ko, mga nakakwentuhan ko, ito yung mga sinabi niyo. No? To qualify for higher level positions, may mga teachers akong kaklase. To increase chances of promotion, to enhance decision-making ability, to strengthen their resume with advanced credentials, no? To prepare for a PhD or doctorate. Gusto nila mag-doctorate, kaya sila nag-masters. To stand out in a salary negotiation, to shift from technical to business roles or vice versa. To pursue teaching in higher education. Ito yung why ko, personal. No? And to get out of boredom. Isipin niyo yun, meron ako kaklaseng naboboard lang. Kaya siya nag-masters. Meron. Bored lang siya. No? Hindi ko alam sa kanya. Pero nakagraduate yun. Galing, no? So, yung what ko is enrolling MSIT. Na-fulfill ko yung why because of enrolling MSIT. And ano yung na-gain ko? Being eligible to teach advanced programming in college. Yan yung why ko eh. Yan yung tina-target ko, which is na-achieve ko. Okay? Continuous learning mindset. No? After college, nag-masters ako, doon ko natutunan na ang IT is talagang continuous learning. Okay? Hindi ka matatapos kapag graduate ka ng college, tapos magkatrabaho ka na. Continuous yan. Tignan nyo, may AI na ngayon. No? Kami ng themes from themeforest.net. Binibili namin yung themes and yung theme na yun, kino-customize namin. Okay? Kasi mabilisan yung trabaho. Mabilisan yung gawaan ng website. As in for a month, siguro nakakalimang website kami. Ganun kabilis. And purchasing a theme will minimize the development time. So ganun yung nagiging routine namin. Sabi kong ganun, okay pala to eh. May mabibili ka ng ready-made na design. Hindi mo kailangan i-design ng sarili mo yung website, 'di ba? Bibilin mo na lang, customize mo. And ranging from may $13 dollars. Yeah, bibilin mo na lang, madali na lang. So, ang daming options dito until nakita ko to. Ganyan talaga yung mukha ko nun.
Nung nakita ko to. Si WordPress pala, kaya rin gumawa ng e-commerce store. Hindi lang siya pang blog. No, hindi lang siya pang simple website. Nakita ko to. Sabi ko, wow, pwede pala akong gumawa ng e-commerce store ko using WordPress. No? So, nagka-idea ako. And 2018, gumawa po ako ng clothing brand for representing programmers. That is Web Raccoon Clothing. So, ayan po yung bestseller namin. Don't forget the semicolon. Yan yung bestseller namin. Tapos, nakapunta na kay Yo yan sa Team Payaman. Tsaka kila, Jaiga. Yan. But, after the pandemic, actually, during the pandemic, bumaba yung sales ng clothing. So, wala na siya ngayon. Yan. But my motivation here is to empower students and mga career shifters, yung mga baguhan sa IT na nakasuot sa kanila yung yung pride nila as IT, no? Sila lang yung nakaka-gets niyan. No? Pagka may ibang taong nakasuot niyan tapos hindi gets, di ba? Hindi naman sa pinagtatawanan ko sila pero parang ganoon na. Joke lang. No? Pero, I remember, ang daming bumibili nung Don't Forget the Semicolon. Kasi ang daming nakakalimot ng semicolon. That's exactly what it is. So, next. Ginawa ko yung website ng Web Raccoon Clothing pandemic. But unfortunately, hindi pa rin nag-push through. Mahina pa rin. Mas malakas pa rin ang sales sa Shopee and Lazada compared sa website. But it's okay. I tried na bumuo ng sarili kong clothing brand and nag-succeed naman, nag-ROI naman, no? And may mga nagre-request pa rin, pero unfortunately, wala na talaga. Wala na talaga yung store. So, ito yung what ko dun sa why kanina. Clothing brand for programmers. Gusto kong yung students carry inspiration with them. Clothes that represent programming help students feel proud of their journey. And boosts confidence by wearing something that reflects their career in tech. No? All because nakita ko yung e-commerce store team na yun, nagka-idea ko na pwede pala akong gumawa ng business ko. And that's my first business, no? Clothing brand. Next! Yan, nagsanga ulit, no? Ng clothing brand. So, why number 4? I want to give couples peace of mind by making guest invitations easy and hassle-free. Nung pandemic po, 2022, ikakasal po ako. No? Pero for some reason, tawag dito, nagkaroon kami ng coordinator na palpak. So 2 months na lang yung preparation and wala pa kaming invitation sa wedding namin. So, what I did, WordPress is the fastest way to turn your ideas into opportunities. What I did is I created our online RSVP, our online wedding invitation. Pandemic yan, hindi pwedeng lumabas, hindi namin pwedeng i-distribute yung mga invitations at hindi rin kami makapag-print ng invitation. No? So I decided to create an invitation online para sa wedding namin. Mabilisan. Since yun naman ang ginagawa ko, WordPress. No? So, I created a business again, couplejoy.ph, which delivers similar invitations. No? Kasi maraming experience ng ganun. Tsaka mahirap i-distribute yung mga yung mga wedding invitation, lalo na mga lola mo nasa Bicol, mga ganun. So, in one click, makakapag-RSVP na sila with this. But unfortunately, hindi na rin nag-push through to dahil na-busy na rin ako sa ibang bagay. But I fulfilled my why because of this. So, wedding invitations made in WordPress, no need to worry about printing, distribution. Yeah, nasabi ko na lahat. So, that is another.
This is the last one. I want to inspire and guide students so they can confidently move forward to their IT journey. So WordPress saves you time so you can focus on your why. 'Di ba? Kanina sinabi ko back end siya na bahala. Ako na yung front end. So, paano ko nagagawa yung content creation if I am a developer? Because WordPress is masasabi kong a pretty chill platform to work with. No? Lalo-lalo na kung gamay mo na, hindi ka na kakabahan sa workload. No? Yun yung nangyayari sa akin ngayon, kaya ako nakakapag-content ng ganito. Yung content ko po is about empowering students pa rin. Tumigil ako magturo nung pandemic kasi napagod ako. Mas nakakapagod pa mag-online class kaysa sa face-to-face. Kung ikaw yung prof. Totoo yun. So, nag-stop ako magturo. Ang ginawa ko na ngayon, until now, is content creation. To reach more students, to empower them, na lalo na yung mga students na sumusuko sa coding. Yun yung tina-target ko sa content ko. So, content creation. Lastly, your why is your unfair advantage. Kapag meron kang why sa ginagawa mo, no, most likely magsasucceed ka. Over sa mga ibang tao na walang why. This is your unfair advantage. So, key takeaways, every what should fulfill your why. WordPress is just a tool, your why is the fuel. Okay? Why inspires us to take initiative, stay motivated, and go the extra mile. And always, start with why. Huwag kayong umisip kagad ng produkto nang wala kayong why. Wala kayong pinaguhugutan. Okay? So, remember, build something out of your why, guys. No? This is my social media accounts if you want to follow me and share my videos. Go. So, maraming salamat po sa mga nakinig. No? Sana magtagumpay kayo sa IT industry.